Opo. Dok, ano pang mga pangangailangan ng mga senior citizens ang dapat pang pagtuunan ng pansin ng pamahalaan? Actually, marami Napakarami. Napakarami. So, na-mention ko na yung health, Yes. na-mention ko na yung economic well-being, dapat pagtuunan ng pansin yan. Marami pa, kunwari yung ICT, yung lifelong learning. Isa yun ang gusto namin sana na bigyan pansin. Yung digital knowledge Yeah, for the digital seniors knowledge, or yeah. for the older persons. Yeah, because during the COVID, napansin natin na maraming na-isolate na older persons at the only way na they can get in touch with their relatives is through the cellphone. So, tinanong namin sa study namin, ilan sa kanila ang may cellphone, ano ang gamit ng cellphone, anong, usually, ang sabi nila, socialization lang. Pero ngayon, marami kasing pwede nilang access sa services Tsaka para lang to prevent din yung scamming. Kasi napansin natin recently, ang dami na i-scam na mga matatanda. And that's because hindi nila masyadong alam yung bagong technology. So that one. So another thing is yung long-term care. Dapat pansinin din natin yun. Sa mga caregivers, Yeah. Tsaka caregiving. Kasi yung caregiving natin ngayon is really mostly family-based. And kung tignan mo sila, hindi sila trained to care for older persons. 5% in sa baseline study namin ang nagsabi they receive training. So, hindi official, hindi sila masyadong trained how to take care. Kunwari, may stroke yung patient mo, paano mo alagaan yun, no? At saka, mayroon na din tayong medyo konting crisis sa caregiving because sino ba ang traditional caregiver natin? Mga babae. But you look at the migration now, it's dominated by women. So, yung traditional caregivers natin, pumupunta na sa silang bansa na as to serve as caregivers for older persons elsewhere. So, kung ganun ang nangyayari, sino naman ang mag-aalaga sa mga older persons natin? Especially if yung fertility natin ay bumababa. So, kung assuming na 2 children ang the average lang, isang babae, isang lalaki yan kasi balanced sex ratio. In the future, ilan ang ini-expect mo na mag-alaga sa'yo kung matanda ka na? So, I think the government has to start thinking about caring for the older persons. Sino magiging caregiver ng future generation of older persons? Kasi yung currently, pwede pa. Kasi siguro ito yung mga generation na 4, 5 anak. So, at least one of them is living with their children to take care of them. Pero in the future, given the demographic change, Kung wala na anak. ano na ang Kung mangyayari? dalawa. And this is something that's being experienced by countries like Japan, kaya kumukuha na sila ng robotics. They turn to robotics to help them care for their older Hindi naman natin person. makakaya yun, Dok. Oo, pero in the future, this is something that we have to think about, no? Paano natin aalagaan, no? Ang mga nakakatanda sa atin. Siguro pupunta din yan sa issue na dapat nang tumigil ang ating mga maaaring maging caregivers dito sa ating Pilipinas kung mag-improve ang ating economy Yeah. at hindi na sila lalabas ng bansa. Yeah.